So isang komprehensibong gabay sa mga practical na aspeto ng sunnah at jurisprudence na tumutugon sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga Muslim sa pagpapatupad ng tamang kalinisan ayon sa Islamic teachings. Ayan mga kapatid. So ang sunnah, ano sabi natin na ipaliwag natin yan, ang sunnah al-fitrah. Yan, actually mga ano lang yan, pambungad na ano lang yan. Saan natin yan? Okay. Ano rin yan? Natalaan yan. Okay, section na, andito tayo ngayon sa section 4, which is pagpuputol ng mga kuko. Kabilang sa sunnah al-fitrah ay walang iba kundi ang pagputol sa mga kuko. Ayan. So, ang pagputol sa mga kuko, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang ganda ng kuko niya, no? So, inirekomenda ang pagputol ng mga kuko at ito ay napagkaisahan ng 4 na madhab. So, meron tayo niyan. So, nakasaad dyan, no? So, ang pagputol ng mga kuko ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng personal na hygiene na itinakda ng Islam. Hindi ito simpleng gawain lamang para sa kagandahan, kundi isang obligasyon na may malalim na kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So, batay sa tinatawag na batas, mga kapatid, ano ba ang pagputol sa kuko? Anong hukom? So, ang hukom ay recommended siya. Inirekomenda ang pagputol ng mga kuko at ito ay napagkaisahan ng 4 na madhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i at Hanbali. At ipinahayag din ang ijma' o consensus ukol sa bagay na ito ay mustahab, na ito ay sunan. So kaya nga at may mga komento ang ating mga ulama, walang napatunayang anumang pamamaraan tungkol sa paggamit ng paggupit ng mga kuko ng propesyon. Kasi baka maitanong ninyo, paano ba pinutol o ginupit ng propeta sallam ang kanyang kuko? Although may mga scholar na nag-suggest at nagmungkahi na alin yung mauuna at alin yung mahuhuli. Subalit, walang napatunayan mula sa hadith ng Propeta Muhammad yung tartib, yung arrangement, kung ano ba talaga yung nauna, yung hinlalaki ba, hintuturo ba, o palasingsingan, o kaya hindi liit. Walang ganun. Pero ang meron lang general proof, yun yung hadith na nakuha natin last week, yung kanan na Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibut tayammun. Ibig sabihin, inuuna niya yung kanan. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan yung left or right, nasabi natin na mas mainam na ito ay right. Okay? Pero, doon sa right na yun, ano ba yung mga daliri na inuuna? Napakadetalyado na, mga kapatid. O kung pag matukoy natin na, alimbawa, hinlalaki, ano ba yung dapat dito? Kanan ba o Subhanallah. O gilid ba yung uunahin? O yung ano ba yung gitna ba yung uunahin? Ano ba? Okay? O ingrown ba? O di ba? So expert yan yung mga ano yun? Manicurista. Malinaw? So walang napatunayang anumang pamaraan tungkol sa paggupit ng mga kuko mula sa Propeta Sallam. Sinabi ni Imam Nawawi, sinabi ni Al-Ghazali sa Ihya, sisimulan ito suggest lamang ng mga scholar. Sisimulan sa hintuturo. Ito may hintuturo? Okay? Ng kanang kamay, siyempre kanang kamay. Pagkatapos ay sa gitna. So, ibig sabihin, ito yung, ano ito bala, ano ba, hinlalaki ito? Ay, no. Hintuturo, ang palasinsingan ito. Ay, lalato. Okay. So, sisimulan sa hintuturo ng kanang kamay, pagkatapos ay sa gitna, pagkatapos ay sa palasinsingan, pagkatapos ay sa hinliliit ng kaliwa hanggang sa hilalaki nito. Hinliliit. Oo nga, kanan pala, sorry. Brown out. Pagkatapos hindi. Talagang kaliwa, sabi, ayon kay Imam Al-Ghazali, hinututuro,
Hinlalaki, ay hinlalato, palasingsingan, hinliliit. Okay? Ano muna? Pagkatapos ay hinliliit sa kaliwa, hanggang sa hinlalaki sa pabalik. Okay, pabalik mga kapatid. Malinaw? Pagkatapos ay sa hinlalaki ng kanan. Magtatapos ito para iikot. Magtatapos ko lang sa kanan pero sa tammark. Oh, tammark. Parang ganun ba? Ay, grabe naman. Grabe naman yan. Okay? So, yun, parang ganito, tapos ganito. Magsisimula sa kanan, magtatapos sa kanan. Yon. Yan. Okay. So, ngunit, ito ang sinabi niya na ipinagtanggi sa kanya Imam Abu Abdillah Al-Mazari, may mga scholar, isang imam na kaalaman sa usul al-kalam, di ba? Sabi ni Ibn Hajar, tinanggihan ni Ibn Daqiq Al-Eid ang pamaraan na binanggit Al-Ghazali at ng mga sumusunod sa kanya. At sinabi, walang pinagmulan ang lahat ng iyon at ang pag-imbento ng isang gawain na itinuri na mustahab na walang patunay ay hindi katanggap-tanggap. I mean, siguro, ano lang nila yun, or recommended lamang para sa kanya. Subalit, ang maganda dito, hindi niya sinabi na ito ay galing kay Propeta Muhammad sallam. Ito ay sunnah, ito ay para lang sa kanya. Kaya ito yung napakahalaga. Napakahalaga, ito ang isa sa mga pinakamahalagang lesson dito mga kapatid. Kapag tayo ay, lalo pat kapag pinag-usapan natin yung mga katulad dito, mga fiqh o kaya mga Islamic or pambabatas, ang opinion ay opinion mo, ang opinion niya. Pero, wag mong bigyan ng palaisipan yung mga tao na iisipin nila na ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallam. Kasi once na kapag iniwan mo yun sa ere at iisipin ng tao, makahabang buhay na ituring na yun ay sunnah na hindi naman pala sunnah. At kapag nangyari yun, magiging bid'a yung kanyang ginawa. Dahil sa'yo. Dahil sa hindi mo sabihin natin, hindi mo paglinaw sa usapin sa bagay na ito mga kapatid. You know? Okay? So, walang napatunayan na anumang hadith tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga daliri kapag naggugupit. No? Sa walang napatunayan tungkol sa pamaraan ng paggupit ng mga kuko o pagtatalaga ng isang tiyak na araw para rito mula sa Propeta sallam. At anumang inaangkin na tila na tula o kaya sabi natin narration tungkol dito na inuugnay kay Ali ay tinatawag na huwad. So, ibig sabihin, walang proof na ito ay ginawa ng Propeta yung pagkakasunod-sunod sa mga daliri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At the same time, may mga nagsasabi na pag Friday lang, na kailangan na sabihin natin na maggupit ng kuko. Kaya mag-ingat tayo sa mga practices na yan, na Friday ka lamang, para bagang tinutukoy mo, o sadya mong kinukuha yung Friday, o ituturing na Friday na ito ay araw ng paggupit. O ini-schedule mo. Walang problema na schedule mo kasi yun lang ang oras mo. Pero ang schedule mo na ito ay bahagi at ang intention mo dito ay iniisip mo na ito bahagi ng din, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Yes, alam natin na every Friday kasi bakit ang usun na ang paglilinis, ang pagliligo ng Friday. 'Di ba? At practice na natin na kapag naligo tayo o kaya bago tayo maligo, kasama na yung paglinis ng mga kuko. Right? Malinaw? So, pagdating sa tinatawag na paglinis bilang pangkalahatan, it is a sunnah. Kasi nga, ang Propeta sallam ini-encourage tayo na maligo at maglinis bago tayo pumunta ng Salatul Jum'ah. Pero sa mga detalyadong bagay na gaya halimbawa ng paggupit ng kuko sa tuwing Friday dahil ito ay sunnah, ayan ay walang batayan. Yan ay tinatawag na walang batayan. Pero kapag ang intention mo dahil ito ay Friday kasi sunnah ang paglilinis, walang problema. Okay? Walang problema. Nakadepende yan sa layunin ng tao. Kaya mag-ingat sa kasad. Mag-ingat sa tinatawag na intensyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Pagdating sa pagputol, na pinahihintulutan ng pagtatapo ng mga... kasi may issue pa dito. May mga practices na sinasabi na, nakikita niyo ba ito na pag naggupit sila ng kuko, o kaya nagpagupit sila ng kanilang buhok, ay ibinabaon nila sa lupa. Sino nakakita at naka-encounter dito? Yes? Sa Akika. Sa Akika? Binabaon nila yung sa o yung kuko at saka yung ng bata at saka yung
Para daw maging matalino. May mga kaakibat na paniniwala. O, tapos ang iba ay, ang paniniwala nila, ang iba, bukod doon, halimbawa sa lupa, bakit sa palagay ninyo, bakit kaya inilibing nila doon sa lupa? Yung mga kuko nila, lalo pa kasi sabi na patay na kasi, kailangan ilibing ang patay. Patay na kuko. O kaya yung kanilang mga buhok, no? Pag nagupit na, inilibing nila sa lupa. Sa palagay niyo, anong kanilang paniniwala? Ang bilis tumubos ka, para daw lumago daw yung buhok nila. Paniniwala nila o paniniwala mo? Ha? Okay. Pero sa palagay ninyo, it's okay or not? Okay ba yun? No, gusto mo lang ilibing. Pwede mong ilibing. Basta trip mo lang. Yung mga superstitious belief, walang tulapan yan. Walang nakalagay sa sunna. Yan ay paniniwala ng mga non-Muslim. Dinala na ng mga, minsan pag mga Muslim na mangmang, nakiayo na rin. Pag nagpupul ng buhok ang mga kababaihan, ano bang mas mainam? Mainam bang itago at itago? Ito na nga, pag-uusapan na nga natin. Ito na nga yung tanong ko kung ano ba talaga yung dapat. You know? Madali lang. So, pinahihintulutan ang pagtatapo ng kuko saan man. At hindi kinakailangan ilibing ito. You know? Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay tinanong, kailangan bang ilibing ang nalagas na buhok at mga ginupit na kuko sa lupa? So, sumagot siya, hindi ito obligado. Maaring itapon sa basurahan at lahat ng papuri ay para sa Allah. Walang patunay na nagsasaad ng obligadong paglilibing nito. Kapag itinapon ito sa basurahan, ay sapat na at ang lahat ay papuri sa Allah, sabi niya. Now, si Ibn Uthaymin naman ay tinanong, ano ang dapat gawin ng tao sa nalagas na buhok o kuko? Dapat ba itong sunugin o ilagay sa lupa? Okay? Sumagot siya, may ilan sa mga ulama na nagsabi na nararapat na ilibing ng tao ang anumang kanyang inalis mula sa kanyang sarili na buhok at kuko. At ang patunay nila rito ay ang ginawa ng mga sahaba. So mayroon silang patunay, yun ay ginawa ng sahaba. But take note, hanggang sahaba lang ha? Okay? At hindi na umakyat kay Propeta Muhammad sallam. Hanggang sahaba lang. Kaya kung ito ay magiging madali, ay mabuti. At kung hindi naman, ay walang masama na ilagay ito saan man. You know? So, ganun din, as sinabi rin niya, ang buhok na galing sa ulo o sa balbas ng lalaki, umula sa pagbunot ng buhok sa kilikili o pag-ahit ng buhok sa masilang bahagi ng katawan o bulbul, lahat ng ito. Ano ba? So, anong gusto mong sabihin natin? Para social pubic hair? Okay. Lahat ng ito, kapag itinapon sa basurahan o saan mang lugar, ay walang masama dito. Sapagkat sa pagkahiwalay nito mula sa tao, nawawala na ang karangalan nito. Ibig sabihin, kasi kapag nakadikit pa sa atin yung bahagi ng ating katawan, may karangalan pa bilang tao. You know? Pero kapag nakahiwalay na ito, nawawala na yung karangalan dito. Manino mga kapatid? Subalit may ilan sa mga salaf na nagsabi na narapat na ilibing ito. Ibig sabihin, ilibing ang anumang manalagas na buhok o kuko mula sa kanya. Kaya kung gagawin ng tao, ay walang masama. At kung iiwanan niya ito sa basurahan o saan man, ay wala ring masama. You know? So, nasa sayo yan mga kapatid. Pero wag gawin mo man ito, wag kang maglagay ng kaakibat na paniniwala. Halimbawa, sa parte ng katawan, sa ospital, pinutol yung pa. Tapos, itinapon na, may kakasala na tayo, itinapon ng ospital, hindi na binigay sa'yo. Ibig sabihin, batay sa pahintulot. Kasi bakit pinutol? Wala na yun. Kasi hindi na yun, useless na yun. Sino makikinabang nun? Hindi mo kailangan ilibing. Hindi kailangan ilibing. You know? Kasi ang living, yung tinatawag na nagsisilbing bahagi ng kapag nawala ito, nawawalan ka ng buhay. You know? Pero yung bahagi ng alam mo, pag naputol yung kamay mo, hindi naman yun, hindi man nawawala yung buhay mo Yung dahil sa pamamagitan ng pagputol ng kamay. Mga kapatid,
So tulad sa nasabi natin kanina, ano mang naiwalay sa tao na bahagi ng katawan ay hindi na ito, sabi natin ay, kumbaga hindi na sagrado. Okay. Yes. Yung buhok niya, kuko niya, syempre may mga tao nag-ipon ng panahon. Sino nag-ipon ng unang panahon? Hindi yan inipon ng mga sahaba. Oh, wala. Oh. Kasi may mga damit siya na mga nasa museum. Yan mga sa museum, yun, ito yung mga, kumbaga, natitirang mga ano, pero hindi naman, kaya nga, i-display lamang, pero hindi ibig sabihin na yun ay may baraka. Hindi, wala naman ito sa baraka. Kumbaga, meron pag gumawa. Gumawa na ano? Para ipunin yung mga bagay. Siguro mayroon, yung mga halimbawa hanggang sa mga sahabay na, no, sa panahon ni Aisha, hindi na, kumbaga, ay nanatili, na i-preserve. Kung yan ay napatunayan na ito nga ay gamit ang propeta sallam, alam mo yung mga baluti niya, yung kanyang mga shield, di ba? Yung kanyang mga pananggalang, o di ba? Yung kanyang mga tsinelas, actually meron yan sa, I think yung museum sa Makkah meron, or sa Madina. Kaya pinapreserve dito kasi may mga tao na gumagawa ng exaggeration sa kanilang religion, na pag once na pinayagan ito, maaaring haplusin ng mga tao at magtabarok sila doon. Yun ay bagay na ipinagbabawal. Mga kapatid, yes. Yung ano pala, for example, yung may galit sa'yo, tapos yung buo gagamitin sa pagkukulam. Okay, ilibing mo na para hindi magamit. So, speaking of kuko, mga kapatid, ang Arabic ng kuko ay dhufor, ha? Dhufor. Dhufor, hindi ko alam dyan. Wala kasi na footnote eh. Dhufor, dha, fa, at sakara. Yan ay kuko. So, yan, dhufor, adhfar. Panglami yan ay adhfar. Para sa inyong kaalaman. So, ang kuko, o dhufor, meron, ito ba ay pangbabae at ito pang lalaki. Pwede siyang pangbabae at pwedeng pang lalaki. At pwede nga tinatawag na sa Quran, ang ginamit na is dhufor. Ano ba to? Ay, pangit itong ano ninyo. Kaya nga pwedeng sabihin ng mga ano na, kaya nga yung word na taklimul adhfar, nakalagay sa hadith, makikita mo yan. Wa taklimul adhfar. Ang adhfar ay plural form ng dhufor, mga kapatid. Ang taklim al-adhfar, pagputol ng mga kuko kung tawagin, ito ay nasaan yung taf'il sa sarf mula sa salitang kalam. Nang ibig sabihin ay ang pagputol ng bahagi umaba na lampas sa laman ng daliri. Hindi yung sagad. Kaya nga, tinan mo, disadvantage kapag sagad yung pagputol kasi masakit talaga siya. Kaya nga sa Arabic, subhanallah, makikita mo yung napaka-specific na binanggit na na sabihin natin sa mga teksto ng hadith. Kaya nga, takalim, kalam, yung kalama, ang kalam, usually, ang alam natin kalam ay panulat. Pero mayroon pang iba pang meaning, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ng kalam. Pag taklim, al-adfar, ito yung pagputol ng kuko na kung sa lalagpas ang bahagya doon sa laman. Hindi sa sagad. Yun, kaya nga takalim. Very specific yung pagkabanggit sa hadith. Okay? Ninaw? At, yun nga, at ang kulama, may word na kulama, from the word kalam, kulama, ito ang bahagi ng kuko na napuputol. So, halimbawa, pinutol mo yung kuko na naputol na, ang tawag dyan is kulama. Okay? Putol na. Kulama. Malinaw? So, yun yung, kaya nga't masilan sa sa Arabic. So, yun nga, ito ay napagkasunduhan ng apat na madhab tulad na sinabi natin at bagkus ito ay ijma, consensus na recommended ang pagputol ng kuko. Kaya sinabi ni Ibn Abdul Bar, walang pagtatalo ang mga scholar o tungkol sa paggupit ng mga kuko, pag-alis ng buhok sa kilikili o pag-ahit nito para sa mga nahihirapan na bunutin at sa gayon yung pagtinatawag na pagtutuli ng lahat ng ito ayon sa kanila ay isang sunnah na ipinapatupad, pinagkaisahan at kanais-nais maliban sa pagtutuli kasi khilaf ng mga scholar yan, mga kapatid, at darating tayo dyan. Sapagkat ilan sa kanila ang nagtakda rito bilang isang obligasyon. Okay? Tungkol naman sa paggupit ng mga kuko, ito ay pinagkaisahan na sunnah. Si Ibn al-Arabi ay nagpunta sa pananaw na obligadong gawin ng lahat ng mga katangian ng fitrah at sa bagay na ito, sinabi niya, sa aking pananaw, ang 5 katangiang binanggit sa hadith na ito ay lahat ay wajib. So para sa kanila, yung 5 dito nakasaad sa hadith ay tinatawag na
wajib. Ano yung una? Yung khitan, yung pagtutuli. Pangalawa, pag-alis ng buhok sa masilang bahagi ng katawan o bulbul. Pangatlo, paggupit ng bigote, pagputol ng mga kuko, at ang pagbubunot ng mga buhok sa kilikili. So ayon sa ilan sa mga scholar, ito ay wajib para sa kanila. Of course, ang hukom nito ay hindi nagkaroon ng pagkakasundo, mga kapatid. Malinaw? Mayroon tinatawag na khilaf yung mga fuqaha dito. Okay. Kaya nga, ayon sa mga nagsasabi na ito ay wajib, sapagkat kung iiwan ng tao ang mga ito at hahayaan na lamang, hindi na mananatili ang kanyang anyo bilang isang tao. Halimbawa, kung kukuiwan mo, para kang, okay, parang witch na. No? Para kang dami mong ger. Okay. Di ba? So, pag iniwan ito, hindi na siya tinatawag na normal na tao, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, papaano pa kaya kabilang sa mga Muslim? Di ba? So, yun yung katwiran ng ilan sa mga scholar. You know? Ganito ang kanyang sinabi. Ngunit, yung ganung opinion, pinuna siya ni Abu Shama, isa sa mga scholar din na nagsabi na ang mga bagay na ang layunin ay pagpapaganda at kalinisan ng katawan, hindi nangangailangan ng malinaw na pag-aatas ng Sharia para maging isang obligasyon. Sapat na ang likas na hilig ng mga tao. Kaya't ang simpleng pagbibigay ng hikayat o recommendation ay sapat na ito. Ay, ibig sabihin, nagtatalo tayo mga ulama regarding sa lima na yan, kung ito ba'y wajib o kung ito ba ay mustahab. Kaya nga doon sa mga nagsabi na, pero of course, but majority of the scholars, sinasabi na ito ay sunnah. Even yung tinatawag na circumcision, ito ay tinatawag na sunnah para sa karamihan ng mga ulama. You know? So, pero may mga mahigpit ang mga ulama dito, sasabi na ito ay tinatawag na obligasyon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? Kasi nga, kasi paggupit ng bigote, pagpaputol ng kuko, di ba? I mean, ito ay bahagi ng kalinis at pagsasaayos, kaya naman ang is recommended lamang. Now, ito yung mga patunay, walang duda. Ang patunay, nakasaad sa hadith na yan, di ba? Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu, wa qassu syarib, wa taqlimul adfar, wa natful abat. Ang fitra ay 5, ang pagtutuli, ang pag-aalis ng buhok sa masilang bahagi ng katawan o tinatawag na bulbul, ang paggupit ng bigote, ang pagputol ng mga kuko, at ang pagbunot ng buhok sa kilikili. So, ang hadith na ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay tungkol sa 5 pangunahing katangian na dapat gawin ng bawat Muslim. Ang pagbanggit ng pagputol ng mga kuko ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa ating araw-araw na kalinisan. Talagang sinarili yung Okay. At gayon din, meron sa hadith si Aisha radhiyallahu anha, na kung saan sinabi, yung sulat na kay Aisha ay merong dinagdagan ng 5, na kung saan ito yung tinatawag na 10. Okay, pagdating kay Aisha ay tinatawag na 10, mga kapatid, natapag natin yan sa mga nakaraan. 10 ang kabilang sa fitra. Una-una, yung tinatawag na qassu syarib, paggupit sa bigote, wa ifa'ul lihya, pagpapahaba ng balbas, paggamit ng siwag, paghugas pamagitan ng tubig sa ilong, ito yung pagsinghot, no? At gayon din, pagputol ng mga kuko, paghuhugas sa mga kasulukan ng daliri, o pagbunot ng buhok sa kilikili, pag-aahit ng buhok na masilang bahagi ng katawan, at ang paggamit ng tubig, paglilinis gamit ang tubig pagkatapos dumumi. Sinabi ni Zakaria, na sinabi ni Mus'ab, nakalimutan ko ang pagsampo, maliban na lamang kung ito ay ang pagmumug. Malinaw? Okay, so ang hadith na ito ay nagbibigay ng mas detalyadong listahan, nagsasama ng 10 katangian kabilang sa ang pagputol ng mga kuko bilang isa sa mga mahalagang aspeto ng fitra. So yun, walang tanong sa tinatawag na kuko, mga kapatid. Anong tanong sa kuko? Yes. Ano? About dun sa pagpunot ng buhok sa kilikili. Kaya ba siya iwas? Pagbunot sa... Darating tayo dyan. Sunod dyan. Yes. Asawa pwede yun, o? Ito, darating tayo dyan. Lahat ng pagbunot, mga kapatid. Mayroon nga issue sa pagbunot sa kilikili. Pwede bang magbunot ng kilikili ang ibang tao para sa atin? Yes. Yung puting buhok. Aha. Binubunot. Parang ba yun? Good question. Actually, yung pagbunot ng puti, ito hindi pinapayagan ng Sharia.
na bunutin ang sabihin natin ang puting buhok sa aling bahagi ng katawan? O sabihin natin dito, ay, maliban lamang sa mga inirekomenda na ahitin o kaya sabihin natin putulin, kagaya ng kilikili at kagaya ng masilang bahagi ng katawan. Pero yung hayagan, kagaya ng halimbawa dito sa balbas o kaya sasabihin natin dito sa buhok, ay hindi ito pinahihintulutan ng Sharia ang pagkuha o pagbunot. So, haram yun. Ayon sa ilang mga ulama, ito ay bawal, haram. Kasi bakit? Ay anong dahilan? Una-una, dahil nakalagay sa hadith. Pangalawa dito, yun ay nagsisilbing liwanag mo sa kabilang buhay. Ang dami nang nabubuhay. Tao namatay daw. Kailangan ba? Hindi na kailangan. Hindi na. Kasi masailang bahagi ng katawan yan. Kasi una-una, pag nagugas ng patay, hindi po rin ikaw nagugas, ay pribiliyo kang tingnan yung kanyang tinatawag na pribadong katawan. You know? So, hindi pwede. Ang ano lamang, yung mga hayaga na pwedeng makita ng ibang tao, na kung saan yung kuko, at saka yung sabihin natin, yun yung sa daliri, at saka sa kamay, at saka sa paa. You know? Ang kabilang hasan ay walang duda. Ito ay kabilang sa hasan. Bakit naging hasan? Kasi ang ilaw, nakalagay sa hadith, na magsisilbing ilaw yun sa araw ng paghukom ng isang tao. You know? So ngayon, kung binunot mo lagi, wala ka ng ilaw dum. Brown out ka na sa kabilang mo. Huwag mo na siyang bunutin. Kung gupitin siya, alam ka namang iwan mo yung para paggupit. Hindi. Walang problema na kapag dala yan sa paggupit, magpapagupit ka. Okay? Pero yung bubunutin mo siya, aalisin mo siya, sasadyain mo. Hindi pa naman ngayon, schedule ng bunutan. Okay, now alam mo na. Now I know. Alhamdulillah sa kaalaman. Okay, let's talk about ito yung mga madhab na, ayan, Hanafiya. Consensus ng mga madhab sa pagputol ng kuko, Hanafiya. Ang Hanafi madhab ay nagtuturo na ang pagputol ng mga kuko ay isang sunna na dapat sundin ng lahat ng Muslim. Sa mga Maliki, ayon sa Maliki School, ang pagputol ng mga kuko ay bahagi ng mga natural na gawain na itinakda ng Allah. Sa mga Shafi'i, ang Shafi'i madhab ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng regular na pagputol ng mga kuko para sa kalinisan. Okay? At Hanbali, sa Hanbali tradition, ang pagputol ng mga kuko ay iniugnay sa overall na kalinisan ng katawan. So ang pagkakaisa ng lahat ng pangunahing madhab ay nagpapakita ng walang duda na kahalagahan ng gawain ito sa Islamic jurisprudence. Okay, yan ang tinatawag na ijma. Uy, mga Shia yung nandun na. Ay, siya. Okay. Okay. Section 5 tayo, paghuhugas ng mga singit ng daliri. You know, ito yung tinatawag na barajim. Barajim. So, inirekomenda. Okay? So, ang paghuhugas ng mga barajim o sa mga singit ng kasukasuan ng daliri ay isa sa pang-mahalagang aspeto ng kalinisan na madalas na napabayaan. Ang mga lugar na ito ay madalas na nagiging tirahan ng dumi at saka bakterya. You know? So, inirekomenda ang rulings mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inirekomenda, no, pag sinabing recommended ito, ay sinabi ni Imam Nawawi, tungkol sa paghuhugas sa mga barajim, ang mga tupi ng daliri, na pagkaisahan ng pagiging kanais-nais nito, mustahab. So, ang paghuhugas ng mga barajim, mga singit ng kasukasuan o maliit na tupi ng daliri kung saan naipon ang dumi. Speaking of barajim, mga kapatid, no, ang salitang barajim ay maraming burjuma. Ang plural form ay burjuma. At ito, ang barajim plural form, ang singular is burjuma. At ito ang mga bukol at kasukasuan ng mga daliri. Ang tawag dyan is ito. Ito ba? Ayan. Ang tawag dyan is pag singular burjuma. Pag marami barajim. Anong sa Bisaya kagaw, bacteria yung kagaw. Doon ako sa mangka. At of course, merong ano dyan na ang barajim kasi walang duda kapag lagi itong kung saan gumagapang yung mga kamay natin, di ba? Ay mga nandyan sumisingit yung mga mikrobyo.
at hindi nakikita ng mata, ngunit maaring magdulot ng sakit o infection. At ito lang, 'di ba? Kaya nga 'di ba, recommended sa atin na maghugas bago tayo matulog. Kasi kung saan-saan natin alam mo, pinapasok. After na patulog, bago tayo magwudu, ay nirecommend sa atin Prophet na maghugas ng ating kamay. 'Di ba? At kabilang sa sunna sa paghugas ng kamay ay ang mga kasukasuan. Ano po? Anong tanong? Kasaayos ka talaga. Okay? So patunay mula sa sunna, mga kapatid. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, yun pa rin ang hadith, no? Asyam al-fitra, wagas al-barajim, kabilang dito yung tinatawag na binanggit yung barajim. So yun pa rin yung ano. Kaya nga yung particular na pagbanggit ng paghugas sa mga barajim, sa hadith na ito, ay nagpapakita ng Prophet Sallam ay binigyang pansin ng mga detalyadong aspeto ng kalinisan na maaaring hindi natin naiisip. Ito ay nagpapahiwatig ng Islam ay isang relihiyon na nagbibigay halaga sa komprehensibong kalinisan, hindi lamang sa mga halatang bahagi ng katawan. Halatang bahagi ng katawan. So, ganoon ang Islam, very complete at napaka-details, pati ang pinakikialaman. Then, walang duda ito ay consensus, no? Ayan. Sabi ni Imam Nawawi, okay. So, yan yung mga, kumbaga, notes na nadagdag mga kapatid sa palabalatay. Sabi ko lang nyo, kasi bibigyan ko kayo naman yan sa group. Inshallah. Gusto nyo? Parang wala, parang ayaw nyo Then, let's talk, pangpito tayo, pagbunot ng balahibo sa kilikili. Ayan ang gusto ni Pantas. So, ang pagbunot ng buhok ng balahibo sa kilikili ay isa sa mga gawain na may espesyal na takahalaga ng Islamic hygiene. Hindi lamang ito para sa kagandahan, kundi para rin sa kalusugan ng kalinisan. Okay, so unang mayroong paksa hatol sa pagbunot ng balahibo sa kilikili, mga kapatid. Una, ang pagbunot ng balahibo sa tinatawag na kilikili, okay, ay sunna. Ito ay tinatawag na sunna. Anyway, ang kilikili sa Arabic, anong kilikili sa Arabic, mga kapatid? Kilikili. Sa Arabic, anong... Ilang yun sa kayo din sa Saudi, alam ang Arabic sa kilikili? Ha? Kahit sa mga kulikwel na Arabic, sa mga kanto-kanto. Wala akong naririnig ko sa alaga ko. Ano? Underarm. Okay, ang Arabic is ibiyotto. 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 You know? Al-ibiyotto. You know? So, ang ibiyotto na ang ba ay sa akin, ay dalawang paraan ang paggamit dito. Pwedeng panglalaki at saka pwedeng tinatawag na pambabae. Kaya pwedeng sabihin na ibtun hasan o ibtun hasana. Okay, ito ay tinatawag na sunna, mga kapatid. So, sunna, ang pagbunot ng balahibo sa kilikili ay hindi obligasyon, ngunit isang sunna na nagdudulot ng spiritual at physical na benepisyo. At ito ay nagkaisa yung madhab, 4 na madhab. At gayon din mayroong ulat na ito ijma' ng mga scholar. Ano yung patunay? Wala sa sunna, same hadith din. Sa hadith ni Abu Hurairah, nabanggit yung tanatang mula sa 5 ay ang not full abapa. Ang pagbunot ng buhok sa kilikili. Sa hadith ni Mani Aisha, same. Mula sa 10, not full ibig po. 10 ang kabilang sa fitra, ang pagbunot ng buhok sa kilikili. So parehas. You know? Not full. Ang not, mga kapatid, ito ay ang pagbunot. Okay. About at ibig. So, ang dalawang hadith na ito ay nagbibigay ng consistent na mensahe tungkol sa kahalaga ng pagbunot ng balahibo sa kilikili. So, ang pagkakaroon ng dalawang hiwalay na source ay nagpapatunay at nagpapatibay sa authenticity ng teaching na ito. Okay? So, yun yung mga kapatid. Na mayroong kalawang paksa ang paraan ng pag-alis ng balahibo sa kilikili. Ano ba yung paraan? Bunot ba o ahit? Okay, ang pag-alis ng balahibo sa kilikili sa pamamagitan ng paghila o pagbunot ay sunna. Ang pagbunot o paghila, ito ay tinatawag na sunna. Ngunit kung ito ay inalis sa pamamagitan ng pag-ahit o paggamit ng pampaputi o pampawala o tanur sa Arabic, sa atin wax, na kung tawagin, ito ay, o laser o anuman, ito ay walang problema, mga kapatid. Okay, ito ay pinapahintulutan at natutupad pa rin ang diwa ng sunna. Okay, ang yung nura sa mga Arab, ito yung ginagamit na para siyang ano ba?
para siya, kumbaga sa arsenic sa English term, parang medisina siya na pampapatay. O, parang lason siya na kapag pampalagas. So yun. So walang problema kung na isa ka to pa rin tinatawag na sunna. Ito ay pinapahintulutan at natutupad pa rin ang diwa ng sunna. Gayun pa man, ang paghila ang higit na mainam. Ito ay napagkaisa ng 4 na madhab, Hanafiya, Maliki, Shafi'i, at saka Hanbali. Okay? So yung nura, ayun ang nura. Ang ibig sabihin ng nura, yun yung tinatawag na chemical depilatory creams. Ay maaaring tinatawag na gamit. Sa panahon ngayon, ito yung wax ba? Wax ba yun? Halk pinapahintulutan. So ang pagkakaroon ng iba't ibang opsyon ay nagpapakita ng flexibility ng Islam sa practical na aspeto ng buhay habang pinapanatili pa rin ang core principle ng kalinisan. Ayan, mga patunay at sa flexibility ng paraan mula sa sunna ng Propeta Muhammad sallam. Ayan, sa hadith ni binanggit dito ang propeta sa pagkakaiba ng paraan, not pagbunot para sa kilikili at halq pag-ahit para sa ari. Okay? Kasala na ba? Okay. Pangalawang adan na yan? Unang adan pa lang, di ba? Okay, tapusin natin ito yan. So, pangunahing layunin mga kapatid. So, dito, ang paraan ng pagtanggal ng buhok sa ari, kaya nga sa hadith, ang pagdaan sa pag-ari ang pinag-usapan, yan ay istihdad, pag-ahit. Yun ang pinakamainam kapag ari ang pinag-usapan. Pag-ahit, samantala sa kilikili ay ang pagbunot. You know? So, yun. So, Allah wa nabisas wa nakabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.